Ezekiel Kabanata 23, Ang magkapatid na makasalanan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, may magkapatid na babae. Sa kanilang kabataan, sila'y naging maalay sa Ehipto. Doon ay hinayaan nilang paglaruan ang maseselang bahagi ng kanilang katawan. Ohola ang pangalan ng matanda at Oholiba naman ang bata. Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami. Ang Ohola ay ang Samaria, at ang Jerusalem ay ang Oholiba. Si Ohola ay nagpakasama samantalang nasa aking pagkukupkup. Nakiapid siya sa mga taga-Assyria, mga mandirigmang nakasuot ng kulay ube, mga gobernador, sa mga punong kawal na puro mga gwapo, at sa mga pinunong mga ngabayo. Nakipagtalik siya sa mga piling tauhan ng Assyria, at nakiisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama. Noong kabataan niya sa Ehipto, siya'y sumiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang Simsaiman ang kanyang bango at ibuhos sa kanya ang kanilang matinding pagnanasa. Kaya, pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig. At siya'y ginahasan nito. Pinatay siya sa Tabak, pati ang kanyang mga anak. At siya ay naging usap-usapan ng mga kababaihan. Ang parusa ay ipinaranas na sa kanya. Nakita ito ni Oholiba. Naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid. Nahumaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit. At nakita kong siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya nakontento roon. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki, nakaukit sa pader. Ito'y larawan ng mga pinuno ng Babilonya na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamigkis. Magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sila ay mga pinuno at mga taga-Babilonyang naninirahan sa Kaldea. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya. Kaya, pinasabihan niya ang mga iyon. At pinuntahan siya ng mga taga-Babilonya. Sinipungan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niyang magpakasaya sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya, tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya'y aking tinalikuran. Nagpatuloy siya sa pakikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Do'y nahumaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno at kung magbuhos ng binhi ay parang kabayo. Ang ginagawa mo'y tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Hinayaan mong Simsaiman ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Ang hatol ng Diyos sa nakababatang kapatid. Kaya nga, Oholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo. Ipapalusog kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Darating ang mga taga-Babilonya, Kaldea, Pekad, Sua, Koa, at lahat ng taga-Assyria, ang makikisig na kabinataan, gobernador, punong kawal, pinuno at mandirigman na pawang kabayuhan. Ikaw ay sasalakayin nilang sakay ng mga karwahe at kariton. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso, at panay na ka-helmet. Ipauubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo. Hahayaan kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit. Tatagpasin nila ang iyong ilong at tainga. At ang iyong mga anak ay ihahagi sa apoy. Huhuberin nila kayo ng kasuotan at alahas. Sa ganyang paraan ko puputulan ang iyong maalay na pamumuhay mula pa nang ika'y nasa Ehipto. Sa gayon, hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ipauubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan. Sasamsaman nila ang lahat ng iyong ari-arian pati iyong kasuotan. Iiwan ka nilang hubot-hubad. Nagpakasama ka, nakiapid, ka sa mga bansa at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinarisan mo ang iyong kapatid kaya naman ipalalasap ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang iinyuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim. Ikaw ay pagtatawanan at tutuyin. Pagkat umaapaw ang laman nito, malalasing ka at matitigib ng kalungkutan. Sapagkat ang saro ng Samaria na kapatid mo, ay saro ng pagkatakot at pagkawasak. Iyong uubusin ang laman ng saro. Pagkatapos, babasagin mo ito at susugatan ang iyong dibdib. Kaya nga ipinapasabi ni Yahweh, dahil sa iyong paglimot at pagtalikod sa akin,
Pagdurusahan mo ang iyong pakikiapid at maalay na pamumuhay. Ang parusa ni Yahweh sa magkapatid. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, hahatulan mo na ba sina Ohola at Oholiba? Ipamuko mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sila'y naging mamamatay tao at mapangalunya. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaulan nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Paulit,